Ang kinalulungkot ko lang po ay bakit gano'n ang pamilya ng boyfriend ko sa akin pagkatapos ko magpakita ng mga mabubuti sa kanila ay puro kasamaan pa rin ang isusukli nila sa akin. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Odette at Lance naman po ang itawag nyo sa 3 taong ko ng boyfriend. Masaya naman talaga ang pagsasama nila, gano'n din sa pamilya ni Lance at sa pamilya din ni Odette. Ang pamilya ni Lance ay hirap sa buhay kaya lahat ng suporta at kayang ibigay ni Odette ay binibigay niya. Wala rin kasing trabaho noon si Lance dahil wala rin kakayahan ng pamilya ni Lance na suportahan ang mga requirements para makapag-apply ng trabaho si Lance. Gusto naman talaga magtrabaho ni Lance kaya ang ginawang paraan ni Odette ay sinuportahan niya yung mga gastusin ni Lance para makumpleto ang kanyang mga requirements at makapag-apply ng trabaho. Nakapag-apply si Lance sa isang convenience store at tuwan-tuwa daw silang dalawa dahil makakatulong na sila sa kanyang pamilya. Si Lance po ay may kakambal at sa iisang company lang sila nagtatrabaho, magkaiba lang ng branch. Masayang-masaya sila nung nakapag-umpisa na ng trabaho si Lance pero ang nanay ni Lance ay nagbago, naging maluho. Ang gusto ng nanay ni Lance ay sa tuwing sasahod siya at ang kanyang kambal ay kahati siya sa sahod. Palagi kasing kinakatwiran ng nanay ni Lance na wala siyang mapagkukuhanan ng panggastos. Hindi naman sa nakikialam si Odette pero ang tanong niya ay tama ba yun na manghingi ang nanay ni Lance na halos wala na silang maipon. Ang madalas lang kasing natitira kay Lance ay budget niya sa pagkain at sa pamasahe. Ilang buwan pa lang nagtatrabaho si Lance at ang kanyang kakambal ay palagi na silang nasa-short ng benta sa store. Kaya dito na nag-umpisang mahirapan si Lance at ang kanyang kakambal sa kanilang trabaho. Dahil sa tuwing masya-short sila ng benta ay pinababayad sa lahat ng mga empleyado. Hanggang sa dumating ang araw na pataas na ng pataas ang nasa-short nilang benta na umabot na ng 100,000. Dito na nagkaroon ng problema si Lance dahil ang kanyang last day sa trabaho ay napunta sila sa barangay dahil nahuli sila sa CCTV. Nakuhanan kasi ng video na ang kasamahan ni Lance ay nag-a-unpunching ng mga paninda. Kaya nadamay si Lance pati ang kanilang supervisor dahil sa iisang baryo lang daw sila nakatira. Kaya siguradong magkakakilala sila at hindi nagtagal umamin si Lance na nag-unpunch din siya. Pero ang pinagtatakhan lang ni Lance at ang kanyang mga kasamahan ay paano umabot ng 100,000 yung perang nawawala. Kaya wala rin silang ibang nagawa kundi pumirma at umamin sa kasalanang yon. Pagkatapos ng pirmahan nila sa barangay ay tinakot sila Lance ng kanyang boss na kapag hindi raw binayaran ng perang nawawala ay ipapakulong silang lahat. Kaya nag-iyakan na lang silang lahat dahil napakalaking ng pera na kailangan nilang bayaran. Nung una ay sinikreto nila sa kanyang pamilya yung ganitong pangyayari pero nalaman po ito ng kanyang kakambal at inamin sa kanyang buong pamilya. Dito na rin nagsimulang magalit ang pamilya ni Lance kay Odette dahil siya ang sinisisi. Na kaya daw nagawa ni Lance na magnakaw ay dahil naging maluho na rin daw si Odette. Pero ni minsan ay hindi naman nanghingi si Odette ng kahit anong material na bagay kay Lance dahil may sarili naman siyang income at meron siyang sariling trabaho. Ang hindi alam ng buong pamilya ni Lance na mismong kakambal niya ang nagturo sa kanya kung papaano mag-unpunch. Itinuro yun ng kakambal ni Lance dahil yun lang daw ang paraan para hindi sila ma-short pag nagbibilangan na ng pera. Ang ibang supervisor kasi nila ay kumukuha ng mga paninda sa store at hindi naman nagbabayad. Pagkatapos ay pag na-short mga employee ang uubligahin magbayad ng kanilang amo. Alam naman din nila Lance na yung supervisor nila ay nag-a-unpunch din ng mga paninda dahil nakikita nila mismo. Pero natatakot din silang magsalita at magturo dahil alam nila na mataas ang kanilang makakalaban at ang mataas ang kakampihan ng kanilang boss. Nabayaran ni Lance at ang kanyang mga kasamahan ang perang nawawala na humigit 100,000. Pero ang kakambal ni Lance na hindi pa nahuhuli ay tuloy pa rin sa ganung gawain. Kaya sinabihan nila ang kakambal ni Lance na umalis na sa trabahong yon dahil hindi magtatagal ay ganun din ang mangyayari sa kanya. Pero hindi ito nakinig, sa halip ay pinagpatuloy niya ang ganung trabaho at gawain. Umaasa kasi ang kakambal ni Lance na magiging supervisor siya pagdating ng araw pero hindi nagtagal ay nahuli din ang kanyang kakambal. Nagbayad din siya sa perang nawawala kagaya na nangyari kay Lance. Ang pinakiusap lang ng kanyang kakambal ay sana hindi na ito malaman ng kanyang mga magulang dahil may pinagdadaanan din silang problema. At nung una ay nagpapasalamat ang buong pamilya ni Lance dito kay Odette dahil tumulong siya sa pagbabayad sa store. Alam niya kasing hindi kakayanin ng pamilya ni Lance na bayaran yung nawawalang pera kaya tumulong siya sa sarili niyang bulsa. Pero hindi nagtagal ay napapansin ni Odette na pinag-iinitan siya ng mga kapatid ni Lance. Madalas siyang ipinopost sa social media at nilalagyan ng mga caption na nakaka-offend. Alam niyang para sa kanya yung mga shared post dahil naka-mention ang kanyang pangalan. Hindi naman siya nagsusumbong kay Lance tungkol dito pero si Lance mismo ang nakakakita ng mga pagpaparinig sa kanya ng mga kapatid nito. Kaya pinagtanggol ni Lance ang kanyang girlfriend at kinumpronta ang kanyang buong pamilya. At simula po nang kinumpronta niya ang pamilya niya ay nagalit na po silang lahat sa akin. Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit sobra silang galit. Kaya si Lance po ay napilitan na lang umalis sa bahay nila at nakiusap na dito na lang sa bahay tumira. Nagawa po ni Lance na murahin ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya dahil alam naman ni Lance na maganda talaga ang intensyon ko para sa pamilya niya. At ng klase ng pagtulong ay ginawa ko para sa kanila. Ang problema kasi ay nung lumapit sa akin si Lance para matulungan ko siya sa problema niya ay minasama nila at sa akin nila sinisi ang lahat. Nakakalungkot lang po talaga na bakit ganun po sila sa akin pagkatapos kong ipakita ang mga mabubuti sa kanila. Sana po ay mapili ang aking kwento at mabigyan niyo po ako ng payo. Hanggang dito na lang, Ate Charis.
Siguro para dun sa mga kapatid ni Lance, mas maganda na i-block mo sila sa lahat ng social media. Dahil kapag masyado ng toxic, binablock talaga dapat yan kasi para hindi natin ma-absorb. At itong susunod na sasabihin ko, ito ay para sa akin lamang. Yung ipagtanggol ka ni Lance sa kanyang pamilya sa tuwing nagkakamali sila sa'yo, yun ay green flag. Pero yung umabot sa punto na minura niya yung pamilya niya, yun ay red flag. Kasi medyo below the belt na yun. Para sa akin kasi sa dalawang tao na magkarelasyon, kayo ay iisa na. Kaya lahat din ng hindi magagandang sasabihin nila sa kanyang pamilya ay magre-reflect din yun sa'yo. Kaya siguro ang maipapayo ko na lang sa'yo sa kabila ng mga hindi magagandang ginagawa sa'yo ng pamilya ni Lance ay turuan mo pa rin siyang kumalma. Feeling ko naman kasi kalmado kang tao kasi hindi ka naman ang laban si Lance yung gumawa nun para sa'yo. At kung kaya nyo namang umiwas kagaya nga ng ginawa nyo ngayon na nagsama na lang kayo dyan sa bahay nyo, ay gawin nyo na lang para hindi na lumaki yung gulo. Dahil sobra kasing hirap ipaliwanag yung sarili mo sa mga taong may galit sa'yo at wala silang maririnig kahit ano pang sabihin mo. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!